consumption. And mas healthy kay dili namang nato kinahanglan na mag-aircon. And we know that in a closed space, mas dako ang posibilidad nga magsagol-sagol ang mga kagaw nato. Kung dugang po diin ni Ma'am Jean, ang ato mga OFWs can access the other services of the other hospitals, not only sa Alubihig nga hospital. With this agreement, pwede na sila musulod sa Manticaw, kay ang among mga hospitals, OWA accredited na siya. So, alang sa kasayuran po sa tanan, nga kanang under the program, health program sa OWA po is, basta within 6 months sa pag-uli nimo dinhi sa Pilipinas, pwede ka maka-avail sa ilang health program. For example, nadisgrasya ka sa kuan, sa uban nga nasod, tungod sa trabaho, pagbalik nimo dinhi, problemado na ka kung unsa pila imong gastuhon sa imong rehabilitation. So naa sila rehabilitation program under sa ilang kuan, health activities, pwede na sila maka-access sa among hospital services. Okay. Doc, nag-flash na ba ito ang number on screen? Yeah. Kung naa sila mga questions ba sa atong gisgutan o ganani nag-text, nag-ingon ko no, kuan lang ko no kanang ano ko nung maayo mo tratar sa pasyente ang mga personnel sa Alubihid, sa El Salvador. Dili maayo mo tratar ko no sa El Salvador maayo man. Reaction lang, Doc. Yeah, actually, usa na sa mga gay-focus na mo karon ano. Sa among hospital operations karon, identified na mo na nga problem. And in most government hospitals, mao manggay ka na ang ilang kakakita. Kaya usually, ang mga government hospital, tungod sa kadaghan, nga overutilize sila, the occupancy rate ranging from 100 to even reaching up to 200% ang occupancy rate nato. But as we try to upgrade our hospitals, dili na strained ang atong resources, including human resources. Kaya imagine one nurse serving pila ka buok tao, award of 50. So, wala nagintay, siguro breaking point na kana. And we are able to identify that problem, and we are doing something about that. Nag-hire kami og usa ka nurse specifically for her background. Kini taga Balingasag, the former marketing ni siya manager sa usa ka food chain. So known sa atong kwan dinhi sa nasod nato. And ang iyang main assignment is customer service. So we are now doing seminars dinhi sa atong mga ospital specifically to address that problem. Kay ang among perception dinhi sa hospital operations, ang pagpananaw kay wala ko matingala nga mao gini unang gitek sa ato. Kay ang ang concept man god kung unsay gwapong hospital, number 1, tanaw niya ang facilities kung limpyo o maayo ba, dili dilapidated. Number 2 would be the attitude and the courtesy extended to them by the hospital staff. Ikatulo na ng kuan service kanang kay pare-pareho ra man na ang kuan. Lagi kay friendly na ang gatimani mo, Doc, magmaulian naman kayo. Yeah, and even if we cannot meet their demand, kung if we tell them today and explain to them ang sitwasyon nga dili na mo sa kamo pwede nga serbisyon kay kulang and we are referring you to another hospital, ang the manner na makipag-deal ka sa pasyente would mean a lot. Kaysa sa indifferent ka nga dili hibawan sa mga tao, sa pasyente kung kinsa iyang istoryahon o unsay mahitabo sa iya. In our hospital, we would like to go the extra step. Dili lang kanang ingnon nga dili pwede and we stop at that. Ang amog yung focus karon kung dili mahimo, igno nato sa pasyente kung sa pay pwede natong buhaton. So siguro i-assure nako that within a short period of time, because we are really focusing on that. And we welcome feedback from the community kung how we are faring with regards our public relations. So, manghinaot kita nga natubag to, magpaabot lang ta sa mga musunod nga mga kabahin kini sa pagserbisyo sa atong mga pasyente og dugang pagsabot lang po siguro, Doc, sa part sa mga pasyente kay daghan di kalimod